Sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mumunting handog ng mga pagkaing bukid at sa pagdaan ng panahon, andyan kayo at ako po ay taos-puso nagpapasalamat at nakayuko. Kaya sa pagkakataong ito, samahan niyo po kami sa isang natatanging pagkakataon na ako man ang nasa harap ng kamera pero kayo po ang nasa likod nito. Okay. Agustin TV. Sino ang nagbabaon ng gulay? Ah, ano ang paborito mong gulay? Papaya. Sitaw. Kalabasa. Maganda yon. Isang magandang araw po mga kanayon. Makulimlim na araw pala. Yun hong ilang araw na yung bakasyon dito sa Pilipinas, hindi na ho kami tinantanan na sama ng panahon. Pero ganun pa man, ituloy pa rin ho natin. At meron nga tayo isang follower na nag-message sa aking kapatid. Isa siyang teacher sa indigenous people or yung mga katutubo natin na nakatira sa bundok. At sabi niya gustong pumasyal dito nung nalaman niya na nagbakasyon po kami para daw magkita kami. Pero sabi ko, doon na lang siya. Kami na lang po ang papasyal doon at hindi naman tayo pwedeng punta doon ng walang dala. Kaya ito po, maghahanda kami. Dahil hindi namin alam kung ano ang magiging bugso ng panahon, kaya napag-usapan namin na yung pagkain na lang na mabilisang ihanda at namili kami ng manok pang-apritada. Madaling araw pa lang nang umalis kami kaya hindi ko na po ito napitikan ng kamera. Maaga po kami nagsaing at we decided nga na ilagay na lang sa mga gantong baunan para hindi sila mahirapang kumain tsaka hindi na din makalat at the same time. Hindi ko ito kakayanin mag-isa. Kaya humingi po ako ng tulong, manpower sa ating mga kanayon. So big shout out po kay Nanay Bitod at sa aking kapatid, si Rhea, Agustin at sa kay Mrs. Kanayon. At big shout out din po sa aking hipag na si Ma'am Lisel Agustin. Teacher din po siya ng community ng indigenous people. Nung una po kami nag-decide kami, dapat yung school nila ang pupuntahan namin. But sinadjust nga nila kasi yung school nila along the highway lang, na-access, madami na nakakapagpahatid ng tulong. Ito pong pupuntahan namin ngayon, sabi nila, wala pang nakakarating. Yun nga lang po medyo may kahirapan dahil bundok yung lugar, tatawid kami ng mga ilog. So samahan nyo po kami mga kanayon. Sana maging successful at may hatid namin itong naihanda namin pananghalian para sa kanila. Excited po na mayroon ding kaunting kaba. Dahil nga yung pupuntahan natin, pag summer daw yung ilog na tatawirin natin, passable naman siya na sasakyan. Kayang-kayang tawirin. Eh kaso ito, yung nagdaang bagyong Christine at saka ito on the way yung bagyong Leon naman, sabi ho ng mga tao doon, tumaas yung tubig. So kinakabahan ho ako. Sana may mahanap tayo doon na pwede makatulong sa atin if ever hindi ho tayo makatawid. Ito na po yung dulo ng barangay namin. Last na simento. So from here, babiyahin na po kami dun sa bundok, taas ng bundok pa yung pupuntahan namin. At nakapadagdag pa ho dito yung iisipin natin, yung ulan. Kanina, ambon-ambon lang yan. Malalakas pa. Pag ganito naman, kaya yan. Titingnan po natin doon sa bandang looban. Eto na po yung dulo, mga kanayon. Yung ilog. Matigas naman ho ito pag summer. Diretso lang ang sakyan dito. Pero ito nga, yung sinasabi ko kanina, maagos. Dito pa lang tayo sa gilid, malalim na. Hindi ho ito kakayanin na sasakyan. Tatawag tayo ng tulong. Baka pwede na. Ayun, may nagbabangka. Baka pwede niya tayong iliban para makarating ho tayo doon sa bundok. Woo! Kuya! Ito po ay located sa Barangay Cabacao, Sitio Balantoy. Kami naman po sa Bagong Sikat, bayan ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. May mga malawak na kapatagan, kaya nga lang may kalayuan sa sentro. At dito na namiling manirahan ng mga ilan naming kababayan. Dahil sa lumalaking populasyon, kaya nagtayo ang gobyerno ng paaralan upang sa ganun matugunan ang pangangailangan ng edukasyon ng ating mga kabataan. Baka hindi pa kumakain si Kuya, yung bangkero. Abutan naman ho natin ang kanyang pananghalian. Kuya, ho muna pang pananghalian. At mamaya pagbalik na lang ulit yung iba. Sige ho, kasama para mayroong lakas din naman. Hindi pwede, hindi. Salamat. Ayan po yung pinanggalingan na malaking ilog. Kala namin wala na. May isa pa pala. Kaya ramdam ko po yung struggle ng mga nagtatrabaho dito, yung mga teacher. Iniiwan na ho nila yung mga motor nila doon. At sana makakating kami doon sa lugar kasi ayan na yung ulan. Pumapaikot na sa amin. Eto na nga po mga kanayon. Nabutan na kami ng ulan. Lakas na ng bagsak niya. Iniwan muna namin yung dadalhin namin dyan. Okay naman kahit mabasa. Eto, buti na lang may tricycle dito nakaparada. Makikisilong muna saglit.
Ito mga kasamahan natin. Baka pasukin ng tubig. Ha? Ayan, medyo tumila na. Bawal patong sa lupa eh. Medyo tumila na po yung ulan pero nahihirapan kasi may mga kasama kaming bata. Andun naiiwan ko muna sa tricycle. At ang sabi nung si kuya, yung bangkero, magmula daw dun, papunta dito sa school, mga 10 minutes walk. Pagkalampas ko daw ng sagingan, andyan na yung school. Kaya nag-decide ako maglakad na para makakahingi ng kaunting assistance kung sino man yung may hingian natin ng tulong dito para may kasama po tayong pagbubuhat. Eto, may mga kasalubong tayong bata. Pwede tayong magtanong. Saan ang lakad? Sa ilog, anong gagawin doon? Kayo inutusan ni Sir na pumunta sa ilog. Inutusan pala sila ni Sir. Baka ito na po yun. Na-receive siguro nila yung message para matulungan nga po tayo. Ay dahil siya, tayo babalik ulit. Layo pala. Sabi nila 10 minutes walk. Asan pa school? Doon pa. Malapit-lapit na. Medyo hiningal din. Eto, may nakasalubong ho tayo nagbebenta ng saging. Tama, gutom na ako. Ale, magkano ang saging? Pabili nga ho. Ang ganda. Matamis ho ba ito saging nyo? Depende lang yan. Sa wakas, nakarating din po tayo. Ito yung kanilang magandang umaga po. Eskwelahan. Hello! Good morning! Dito, pahinga muna ng kaunti. Time check po. 11:30 ng umaga at sakto, medyo maliwanag na din yung panahon. Tumigil na yung ulan. Patatapusin lang po natin yung lesson nila. Then ihahanda natin yung lamesa para naman sa kanilang magiging pananghalian. At upang makakilos kami ng maayos, kaya we decided na sa labas na lang mag-set up ng lamesa. At sakto, tapos na din yung lesson nila, saka namin sila pinapila. Pagkakuha ng pananghalian, saka na lang babalik sa loob ng classroom. Upang sa ganun, makaupo naman sila at makakain ng maayos. Sakto, dahil 50 packs yung inihanda namin at sa araw na yan, 45 students plus yung mga masisigasig nating mga teacher ang pumasok. Kinder 1 to grade 6. At sa mga panahong ito, ayan din ang pagpasok ng Bagyong Leon. Kaya saludo ako sa mga teacher na naka-assign dito sa kabila ng sama ng panahon at yung location, hindi nila alintana upang matugunan ang kanilang mga tungkulin. At sa mga bata, dahil na ipamulat sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon. At thank you so much, especially kay Sir Junmar, dahil siya po yung nag-contact sa kapatid ko, then yung kapatid ko naman ang nag-forward sa akin na message na sa halip na pumunta sa bahay, kami na lang po ang dadalaw dito. At kay Ma'am Jennifer, yan. Good morning po at sa kay Ma'am Kate. So, sasabayan natin ng pananghalian yung mga bata. Pray mo muna tayo. Thank you Lord sa biyaya na nasa aming harapan. Nilalapit po namin na basbasan at gabayan ng mga napakabubuting teachers na ito at saka sa kanilang mga estudyante. In Jesus' name, Amen. So, paano naman po ang experience nyo bilang teacher? Ano naman po ang masasabi nyo? Para may share naman natin sa ating mga kanayon. Umpisahan natin kay Ma'am Kate. Sa akin po, dahil po multigrade nga po ang hawak namin, 5 and 6. So, iba-iba po yung level ng pagkatuto po nila. Meron pong talagang advanced, katulad po ng mga Tagalog. At meron din naman pong nahuguli po. Sorry po pala, yung nasabi ko kanina, itong community na to ay indigenous people. Hindi ho pala. Half na din. So may mga nag-relocate na din dito dahil nga farming yung kinabubuhay nila, medyo maganda ho yung area. Kaya yung iba nag-boom na din po dito. So si Ma'am naman po. Ayan. So since ako po ay galing dati sa private school, medyo nahirapan po talaga ako nung paglipat ko dito. Kasi iba talaga yung turo sa private tsaka dito. So since kinder 1 and 2, medyo malalayo po yung turo. Kaya hirap, pero kinakaya naman. Ini-enjoy naman. Laban lang. Si Ma'am ay 5 and 6. Si Ma'am Jennifer ay Kinder 1 and 2. 1 and 2. At kay Sir ay 3 and 4. Okay. Eto naman siya. Ano naman ang experience mo sir bilang isang deep ed teacher? Medyo sa part po namin challenging ng kaunti kasi hindi kami kagaya ng mga regular classes sa labas na talagang monograde, nakafocus lang kami. So yung doon pa lang yung preparation, kagaya ng makasama ko, si Ma'am Jen, tatlong pang hawak niya, may kinder 1 and 2. So yung preparation na instead na nakafocus ka na lang doon sa isang grade level, ay kailangan mo rin consider yung kabilang grade. Kaya medyo mahirap, mahirap po. Kami, nahihirapan din kayo makakating dito sa totoo lang. So, napapaisip din ako.
Ganon din ba kahirap ang pagdating ng fund dito pagdating sa pag-aaral ng mga bata? Yung funding ng school pagdating sa notebook, gamit nila, paano po yun? Iba po, pag wala ang parents, mapasok ang bata, walang dala kahit na ano, sagot na po ng teacher. At saka po sir, ma-share ko na rin, kasi unfair naman kung hindi namin masabi din. May mga mabubuting puso din naman na minsan po ay pumipila sa amin, nagbibigay ng mga school supplies. Yun po, may mga ganun din pong pagkakataon na Kasi medyo malayo talaga itong lugar, mahirap abutin. Baka yung, siyempre, yung spread ng balita na kailangan natin ng tulong hindi masyado nakakaabot. So ito po, sasamantalahin ko na ang pagkakataon mga kanayon. Medyo ramdam ko din ho kasi. Dahil isa din ho magsasakang ng kanayon, nahanasan ko din yung ganyang pag-aaral. So nabanggit nga ni Sir kanina, medyo nagkukulang sila pagdating sa mga supply. Siyempre yung mga magulang naman po, hindi naman regular na magandang kita, lalo na ngayon masama na naman ang panahon. Apektado na naman yung kanilang mga pagkabuhayan. So sa mga kanayon po natin na gusto magpahatid ng tulong dito sa school nila sir. So ilalagay ko na lang po yung contact number or yung Facebook ni sir kung ano po yung pwede nilang kontakin. Diyan sa link, may popost ko po dyan sa mga gusto magpaabot po ng tulong. So, kain po tayo. A few moments later. Ganun muna namin ipipigilin ng aming usapan. Ayan na. Katulad nga po na nabanggit ko, hindi natin alam ang takbo ng panahon. Hindi na namin natapos yung aming pagkain, usapan. Habang nagpapatilaw po kami ng ulan, nabanggit sa akin ni Ma'am Lisel Agustin na itong school pala ay extension po ng Kabakaw Elementary School. Kaya tinawag siyang Kabakaw Elementary School Annex Balantoy. At hindi lang ito ang school na may gantong sitwasyon. Dahil ang Barangay Kabakaw ay mayroon palang 24 na sityo. At may mga community sa looban na umaasang maabutan din ng tulong. Ba't yung iba hindi inubos? Busog na. Ba't may mga tira pa? Hindi yata masarap eh. Busog na. So, sabay-sabay tayo sisigaw. 1, 2, 3. Wow! Galing! Okay, so take it na yung mga baunan. Dalhin nyo na yung pag-uwi. Yung po pala pinanggalingan natin kanina, grade 5 and 6. Nag-mix sila sa isang room. Ito naman po yung kinder 1 and 2. So, tapos na kayong kumain? Asan yung mga baunan nyo? Bakit di naman naubos? Hindi yata masarap yan. Masarap hindi? Masarap! Mukhang masigla na. Pagbilang ko ng 3, sisigaw tayo. 1, 2, 3. Ay, mahina. Lalaksan pa. 1, 2, 3. Okay, galing. Sino ang nagbabaon ng gulay? Ako. Ano ang paborito mong gulay? Papaya. Sitaw. Kalabasa. Maganda yon. Sino pa? Talong. Huwag kakalimutan kumain ng gulay dahil pag kumakain ng gulay, masigla at malakas ang katawan. Huwag kakalimutan. Huwag laging hotdog at saka fried chicken. Tama? Okay. Thank you so much po, sir. Ma'am, sa pag-welcome po dito sa inyong napakagandang lugar, napakatahimik. Ito yung lugar na hinahanap ko dahil nga wala masyadong ingay. Sana, hopefully sa mga darating na uwi namin, makabalik po kami dito. Baka pwede po mag-request. 1, 2, 3. Team Agustin TV! Thank you so much po mga kanayon! Sa kabila ng lagay ng panahon, maraming salamat sa Diyos at naihatid namin ang ating kaunting pasasalamat. Napagkasunduan nga po namin ito ni Mrs. na magmula nung ma-open ako sa mundo ng social media or pag-upload ng content na kapag uuwi kami gagawin namin to. A year ago, napasyalan na po namin yung school sa loob ng aming community at sa mga project nila. At muli, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga mumunting handog ng mga pagkaing bukid at sa pagdaan ng panahon, andyan kayo. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat at nakayuko. Ako man ang nasa harap ng kamera, pero kayo po ang nasa likod nito. Maraming salamat po mga kanayon.